Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hindi po sila yung nagalit tapos walang direksyon. May direksyon po eh. Alam nila kung bakit sila galit eh. Alam niyo yun, yung binigay nila lahat eh. Pucha, Bisaya lang eh. Sabi na rin ni Pulong, di ba? Si Pulong po, nakalimutan ko na kung si Pulong o si Basti. Na pinalibing ni pero sa Bisaya, inano ko lang sa isip ko yan, siguro kahulugan yan. Na pinalibing ni Duterte, yung tatay nila, pinalibing yung tatay mo. Eh yun na lang ang laking bagay nun, di ba? Kung kayo po, meron po kayong pakikipagkapwa-tao, wag na po yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pakikipagkapwa-tao na lang. Ang tagal po nakatenga ni Marcos. Si Basti rin na nagsabi. Ang tagal pong eto po wala po akong binabasang mula lang po sa recollection ko sa naganap. High na high talaga kami. Pero mo umuulan. Munting ulan lang sumisilong ako kasi alam niyo naman sakitin na tayo, di ba? Puta wala nagpandong lang ako. Sayang. Tinalo ng emosyon niyo yung ulan eh. Sabi ko galing talaga nito magama. Yun nga no, yun na lang kung meron kayong meron konting yung pakikipagkapwa-tao na lang, wag na po yung utang na loob kasi mabigat yung utang na loob. Yung pakikipagkapwa-tao, yung mga loyalistang vlogger, yung mga nakapaligid sa'yo, may nagawa ba yan para ipalibing yung tatay mo? Yun na lang eh. Mamaya sasagutin natin yung sa PIDEA, itanong niyo po pag panahon na ng tanungan portion. Kinukwento ko lang po sa inyo, antindi po, no? Kaya ako sulit eh. Sabihin nyo na gumastos ako, sariling hotel. Yun po ang pagkakaiba, no? Ng siguro, yun ang may pagmamalaki kong pagkakaiba ng mga dinadala kung saan-saan. Ako rito, tignan nyo. Pumunta ako rito, gusto kong maka-attend. Siguro yung iba kaya hindi nakapunta dahil naghihintay ng sponsorship. Ako hindi po. Sulit na sulit po ang pagpunta ko rito ng sarili kong gastos. Sulit din po yung pagpunta ng iba ng sarili nilang gastos. Wala ka talaga mahita sa Duterte, babayaran. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung mga mahihilig sa kwarta, no, yung mga mukhang pera na mga hindi talaga papanig sa mga Duterte. Wala mahihita eh. Pa-picture yan. Tsatsagain mo pa dahil ang dami nagpapa-picture eh. Pero nung kaya wala na akong picture ng mga anak. Pera kay Basti kasi doon yun sa umaga. Dito kasi sa rally. Pagod na ako. Nakaupo ako sa malayo eh. Ayoko na. Nag-give up na ako. Napagod na po talaga ako. Pero anyways, nung si PRRD nalapit uli ako. Hindi pala yung pareho kami ni PRRD. Nung nag-kending. Ayun. Copyright. Na-copyright ako. Ang sarap pong manood ng live. Yung nakikita mo, eto lang si Tatay Digong. Nakukunan mo siya. Parang ang lapit-lapit, isang di pa lang yung parang habang buhay ko na yun na hindi ko makakalimutan experience. Isang di pa lang yung depression. Pwede ko nga batuhin ng mic sa pool si Tatay Digong. Kaya na, siyempre, daming gwardiya rin. Anyways, yun nga no, yung concern sa Pilipinas, no. Grabe bumawi po talaga yung yun yung laman ng kanilang speech, no. Hindi ka magtataka na galit ang mga Duterte, no. Yung kasi walang tigil. No, yung ambisyon ni ayon kay PRRD, yun na nga no, yung isang bangag na pangulo. Ayon to kay PRRD, hindi po akin to Kinukot ko. Mahirap na, kawawa sino source mo. Source ko po si PRD, isang bangag na pangulo, isang ambisyosang asawa, at saka yung wala siyang description sa taga Leyte.
'Di ba? Nagsama-sama 'yun. Wala talaga eh, no? Eto, kayo po magtanong na lang po kayo, tanungin niyo. Parang ang pangit ng nangyayari sa gobyerno mga yun, mga kaibigan, ano? Sila na mismo nagbabanggaan dati. Ang kalaban lang nila eh, Pinklawan, Dilawan, yung mga yan. Ngayon, parang unity na talaga mga kaibigan ng mabubuwag eh, no? Sayang yung pinagsamahan yung tandem yung tandem ng Duterte at Marcos mga kaibigan, nakapanghinayang talaga. Sa napaka-solid na tandem yun. Niyo na lang po sarili niyo, no? Yung panahon na Marawi, 'di ba? Sa Marawi, nagka-COVID, tapos ilang araw lang biyahe na. Talagang questionin nyo rin eh. Kahit po kayo mga supporter, hindi nyo po ba kina-question? Ako nung supporter pa ako niyan, dami ko ng question eh. Kaya lang sabi ko, ang katwiran ko lang, hindi ako magsisinungaling para dyan sa mga yan. Ang sasabihin ko lang, kaya hindi ko binabanatan, simple lang. Supporter ako eh. Di bumanat yung mga hindi supporter. Di ba? Ganun lang yun eh. Ako nga supporter, ang lagi ko lang kinakatwiran, walang perfectong administrasyon. Lagi kong kinakatwiran niya, walang perfectong administrasyon. Pero dito po, sa Marawi, yung mga ganun. Tapos yung sunod-sunod na eh, yung ang pinaka hindi matanggap ng mga Duterte, yung palpak na nga yung pamumuno nyo, titirahin nyo pa si Inday Sara dahil sa sama-samang, yun nga, sa sama-samang bangag, sama-sama yung ambisyon ng asawa, at saka yung taga-Leyte na hindi mo maintindihan kung, biruin nyo po papasok tayo. Ito, mag-real talk tayo. Paulit-ulit po to sa mga speeches eh. Sa sari-sari speech. Kulelat po si Tambi. Kulelat sa lahat ng survey. 0.8 lang si Sara Duterte, 35. Iniwan na nga po si Tulfo. As early as now. Nakaungos lang na konti si Tulfo, ilang saglit lang. Ngayon, iniiwan na po si Tulfo. Ibig sabihin, makaramdam kayo, si Sara Duterte ang gusto ng tao na maging presidente ng Pilipinas. Susunod. Tapos gagawan ninyo ng paraan. Yan talaga yung PI na yan. Kahit na anong tanggol nyo, alam nyo kayong mga vlogger ni BBM at lahat ng tagapagtanggol, paano nyo ipagtatanggol yung PI? People's Initiative, may tao na mag-iisip na pabor kagad. Alam niyo ba yung pinapipirmahan nila? Ang pinapipirmahan nila, joint voting. May tao bang makakaisip kung talagang totoo yan? May tao ba na makakaisip na i-joint voting kaya namin yung House of Representatives tsaka yung ano? At may tao po ba na at his right mind, aayunan yun? Hindi niya naman, konti lang po nakakaintindi nun. Pero madali pong intindihin na pag pumirma ka dyan, meron kang AIX, meron kang ayuda. Yun po yung paulit-ulit na tema eh. Si Glenn Chong po matindi rin yung revelasyon ng Glenn Chong. Hindi ko po alam na naging congressman pa. Nung congressman daw siya. Ito baka hindi niyo narinig kasi hindi ko na-tape eh. Alam niyo kung bakit hindi ko na na-tape? Malayo po yung yung chargean, yung magcha-charge ako doon sa Ang problema ko, eto ang ganda sa Davao, no? Hindi mo pwedeng gawin sa Maynila to. Mag-charge ka, naroon ka sa dulo, siguro ang laki ng venue. Doon ka nagcha-charge sa dulo. Iwan mo lang mga gamit mo, wala pong gagalaw. Grabe rin, sabi ko nga, sana lahat to baka makasanayan ko to pagdating ko sa ibang lugar. Naka-charge po, nakakalat po mga gamit ko. Ako pa ba naman napakakalat ko talaga eh. Sa totoo lang po, ano sabi ni Glenn Chong? Nag-request siya ng kay Tambi. Kuha yata si Tambi ng pondo. Pareho silang congressman. Nag-request siya, written kay Tambi na makikihati sa pondo kasi walang pondo sa biliran congressman siya. Yung request niya na ponduhan, hindi nakarating. Yung pampagawa ng kalsada, ayon to kay Glenn Chong So ganun po yung tema no? Yung kaano si Martin, paano sila mag-handle sa pera. Tapos yung PI na to ay talagang hindi po to people's initiative talaga. Talagang no?
Ito po ay yung paano yung budget process, yung paano nila nakakargahan. Pero mo plenaryo kayo, debate kayo ng debate tapos biglang si Senator Amy nga nakantsawan pa nung congressman si Unga Biatay nagtatalakay ng budget. Kasi Leaders Forum parang seminar eh. Tinatalakay niya na nalusutan sila sa BICAM. Sa BICAM po nagaganap lahat ng magic. Doon po nila, alam na po nila, bakit mo kakargahan yung COMELEC ng pondo kung hindi mo alam, no? Kung hindi mo alam na mag-PPI. So, ganito po yung sitwasyon sa Pilipinas in brief. Yung lahat na natutunan ko doon. Yeah, balik na yung mga sindikato. Yan, talaga, kitang-kita nila. Nakasubaybay po yung mga Duterte sa mga kaganapan. Meron pa rin po silang mga intelligence dyan. Kala nyo ba, burado na yan lahat? Yung mga simpleng sinasabi, paalala ni Pangulong Duterte sa mga militar, pinapaalalahanan niya, huwag pumayad, kayo na lang pag-asa namin. May mga ibig sabihin, tawagin nyo ng kung ano-ano yun. Pero totoo yung sinasabi. Di ba? O malapit sa katotohanan yun kaysa sa sinasabi ng kabila. Ano ba yung sinasabi ng kabila? Na yan, People's Initiative, na walang handyan yung mga politiko. Putya. Ayan na lang, paano nyo ipagtatanggol yan? Sige nga. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.